mga ka-Golden Boy. Ang balitang ito ay kaugnay sa arrest kay Bato de la Rosa at kay General Albayalde. Dito ay pinag-usapan ng taga Philstar at ni Attorney Claire Castro. Dito ay malalaman natin kung ano ang stand ng palasyo ng ating administrasyon tungkol dito sa pag-aresto kina Bato de la Rosa at General Albayalde. Narito ang ulat, courtesy sa atin ng Philstar. We are expecting more arrest orders from the ICC na idadaan sa Interpol. Specifically, dalawa lang naman na inaasahan na lang natin, kay Senator Bato de la Rosa saka kay General Oscar Albayalde. Kung mag-issue ng ICC arrest para sa kanilang dalawa or even ang Senator de la Rosa at idaan sa Interpol, will we cooperate again with the Interpol? This is truth on the line. Personally, at sa mga dito po, parang hindi pa po kami nakakahimig na merong pang parating na wala. Alam namin malamang meron. Pero kung against Senator Bato de la Rosa and General Albayalde, parang wala pa po kaming nahihimigan. Parang hindi pa po nakakarating kung meron naman. So parang ayaw namin mag-speculate. But definitely, kung magkakaroon po, siguro same pattern. Ayoko po, sorry. Ayun. Medyo nadulas ang dila ni Claire. Same pattern. So meron ng pattern kung paano i-surrender, paano hulihin, di ba? Katulad din noon ay nagpahayag ang palasyo ng kanilang report ay nung araw na nahuli siya, di ba, na inaresto si Digong. Ganito rin kay kina Bato at Albayalde, hindi mo na yan ipagsasabi kung ano ang stand or plano ng gobyerno. Diyan na yan, ibabalita kapag inaresto na, napusasan na. Ganyan ka secretive kasi mahirap na kung malaman yan ng kabilang kampo, makagawa sila ng kanilang counter. Kaya ito, nadulas nga ang dila ni Claire na same pattern. Nadulas. Okay, balik tayo sa kanya. Ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Ayoko pong pangunahan yung Pangulo kapag patungkol po dyan. So, Tama. kapag siguro po meron na dyan, doon na lang po siguro kikilos kung dapat kumilos ang gobyerno. Kasi isa daw yun dun sa mga objectives ng ongoing Senate hearing ngayon na pinangungunahan nga ni Senator Amy Marcos. Ayaw daw nila, gusto daw nilang maiwasan na maulit na may aarestuhin dito na through an ICC warrant. Ngayon, kaya ko lang naman tinatanong yan. Si Secretary Remulla, Justice Secretary Remulla, nandun ngayon, What about the other cabinet members? A-attend din ba sila sa mga hearings? Wala pong nabanggit sa akin, pero tingin ko na po, ang dami na pong cabinet members po dyan na kanilang ginawang resource persons. Sa aking palagay, sapat na po yan para kung ano man ng balak po ni Senator Amy Marcos sa paggawa ng batas, tingin ko po ay magagawa na po niya. Pero para lumalabas po sa inyo, Ma'am Amy, na ang primary reason for this hearing is para mag-prevent ang maaaring pagpipili ng warrant of arrest? Hindi talaga. Hindi, isa lang sa mga ayaw daw nilang maulit na kaya gusto daw nilang malaman kung ano nangyari para hindi maulit na we are surrendering our sovereignty. Ayan, so ito ang klaro niyan. Yung ginawa ni Amy na hearing, 3 beses na yata na hearing sa Senado, ang bottom line niya ay protektahan si Bato de la Rosa na hindi na makuha ng Interpol at ICC. Dahil sa ito nga ang sabi ni Amy na hindi na maulit ang nangyari kay Digong. Paano hindi maulit? Isusunod ngang arestuhin si Bato. Ngayon, anong magawa ni Amy? Nag-iisa lang siya, di ba? Ay sinong kasama niya diyan? Ano diyan? Si Bato, pero si Bato ang arestuhin, di ba? Kaya sinong didipinsa kay Bato? Si Amy na lang mag-isa. Paano mangyari yan? Paano magawa yan? Majority administration ay papayag yan na arestuhin si Bato. Dahil nakapanggulo na Hindi sumusurrender, hindi sumusuko si Bato, didiis pa rin. Kung mag-pledge siyang si Bato na kakambyo na ng partido, ay baka pwedeng protektahan niya ng Senado, ng gobyerno. Pero sa ngayon,
Hindi na, same pattern. Sabi ni Claire Castro na dulas kanina, same pattern. Meron ng pattern ang gobyerno kung paano i-surrender using Republic Act 9851, di ba? Invoke Republic Act 9851, yun yung pag-surrender ng Pilipinas sa isang aarestuhin papunta sa labas ng bansa. Ang ibig sabihin niyan, isurrender sa international court ng isang tao na aarestuhin. Republic Act 9851 ang ano diyan. Ang ginagamit ng gobyerno para ma-surrender ang katulad ni Digong, katulad ni Bato at ng iba pa. Papuntang International Criminal Court. Okay, so ito nga pala ang buod at pinaka-bottom line ng Senate hearing na yan, nadulas na naman itong si Ami Pamintuan at si Atty. Claire, na ang rason talaga niyang purpose ni Amy ay para maprotektahan si Bato de la Rosa na hindi na mahuli or madakip or maaresto ng Interpol. Gagawa siya ng countermeasures, pero paano? Majority, di ba? Majority of the Senate and Congress, lalo na sa Congress, ay administrasyon yan. Kaya lahat pipirma yan at si Amy lang ang hindi pipirma sa pag-aresto sa mga ganyan. Okay, balik tayo sa ating video, courtesy ng Philippine Star. The ICC. Isa yun dun sa mga, isa lang naman sa rason. Yes, pero sa aking palagay, I'm not speaking for the palace. Sa aking palagay bilang abogado, kung yan ang isa sa mga reasons po ni Senator Amy, hindi po niya dapat malaman kung ano yung pattern or kung ano po yung strategy. Tama. Pasok po ito sa executive privilege. At prerogative po ito ng administrasyon kung makikipag-coordinate sa Interpol o hindi kung may warrant of arrest ang International Court, Criminal Court na ibibigay. Oo, prerogative nga ng gobyerno, ng executive, ng ehekutibo na kung anong gagawin, di ba? At kung majority ay sasang-ayon na isurrender yang si Bato, ay talagang may surrender yan, invoking Republic Act 9851. Yan ang sabi ni Boyeng Rimulya, ang Secretary of Justice. Okay, so walang magawa si Bato diyan. At isa pa, bakit takot si Bato na samahan si Digong sa ICC, di ba? Partner in crime sila, di ba? Dapat magkasama. Kung ako si Bato na sa panahon ni Digong ay busog na busog, di ba? Nagiging senador pa, nagiging kilala, nakapag-ipon, malalaking sweldo, merong mga sideline, di ba? Merong diyan, di ba? Mga sideline sa ang dami-daming sideline. Kaya nga yumayaman. Ngayon sa pagdating ng tag-unos, bagyo sa buhay ni Digong, bakit iiwanan niya? Dapat nandun siya sa tabi ni Digong at magkwentuhan sila para hindi ma-stress si Digong doon. Napakawalang iya naman ni Bato. Iniwan ang kaibigan sa kagipitan. Yan ang fair weather friend na sinasabi. Okay, tapusin natin ang video with Claire and Ami Pamintuan ng Philippine Star. So, kung isa sa mga purpose niya is ma-prevent, tingin ko dapat hindi yan saklaw ng ginagawa niyang inquiry in aid of legislation. Kasi para meron siyang gustong proteksyonan na dapat ay hindi po siya makikialam Tama. sa trabaho ng ehekutibo. Ayan. May separation of powers po. Hindi po ba? So, mas lalong dapat hindi niya malaman kung ano ang mga niloloob ng executive privilege. Dahil maaari po niya itong ipaalam sa iba at kung ano man ang gagawin ng gobyerno, kung meron man po. Kumbaga, mapapaalam niya na po sa iba yan para maproteksyonan ang iilan. So parang mali po siguro po yung ganong kanyang rason na kaya siya nagpapatawag ng hearing Talaga. ay para maproteksyonan pa yung iba. Oo, talaga. Ganyan talaga ang nakikita ng karamihan ng mga political analyst. Kasi itong kay Digong, wala nang magawa doon si Ami kasi nasa dahig na nailabas na sa bansa. Kapag naipasok na sa ICC, ay wala na tayong jurisdiction. Diba? Pero kay Bato ay mayroon pang jurisdiction ang Pilipinas. Lalo na kapag ang Senado at ang Congress ay papanig kay Bato, pwedeng maprotektahan nga si Bato.
Pero kung hindi, majority ay ayaw ka ba ito, ayaw pumirma ng proteksyon, ang Senado, ang Kongreso, ay talagang ibigay sa bato, ibigay si bato doon sa Interpol invoking Republic Act 9851. Pakibasa na lang mga kababayan sa 9851. Yan ang rights of our government to surrender a certain person to any criminal court na international.